Start tayo ng lecture 2B ng signal processing. Ang topic ngayon is about complex sinusoid and complex exponential signal. Then ano-ano ba yung specific na topics ngayon is re-review natin yung complex number. Then after nun, aralin natin yung complex sinusoidal signal. Then after nun is alamin natin yung real and complex exponential signal. So yung complex sinusoid is laging gagamitin signal processing sa iba't ibang part din ng ECE or engineering as a general. Lagi nyo gagamitin yan. Kaya magandang aralin natin to. So maganda kasi doon is malalaman nyo ngayon na pampadali siya ng pagsasolve ng mga problems. So first review natin yung complex number. So yung complex number is, alam nyo may part siya na imaginary. At yung imaginary na yun is historically nung 16th century pa na perceive dahil may sinasolve silang problem noon. Ito nga yung mga meron silang hindi masolve, mga cubic equation na may square root ng negative number. Kaya nag-define na lang sila ng number which is imaginary. At sa atin, sa engineering, ginagamit natin is J. So, equal siya sa square root of negative 1. So, kapag yung J is in-scale niya ng real number, imaginary number pa rin yun. Pero after nun, kapag kinumbine niyo siya sa real number through addition and subtraction, yun na yung tinatawag na complex number. So, lagay natin siya sa variable C, alpha plus A plus JB. So, alam nyo na may real part at imaginary part siya. So, mathematically, pwede nyo kunin yun using itong notation. So, real, re, at imaginary, IM of C. Makukuha nyo yung number na yun. So, binivisualize natin to using complex plane. So, since ang real part, kung gaano karaming real part, ganun din karaming imaginary, pwede natin siyang i-describe as line. So, orthogonal sila. Tapos, for example, sa isang plane, ito yung point natin. Then, yung layo niya sa imaginary axis is A. Sa real axis is B. Then, pwede nating i-define to. Itong mismong point as ito yung complex number natin na C. So, C equals A plus JB. At kung titingnan nyo, kung dodraw nyo yung pattern, para siyang rectangle, kaya ang tawag dito is rectangular form. So, isa pang way para ma-locate tong point na to sa complex plane is through a vector. So, yung vector na yun, nakafix yung tail niya sa origin, tapos yung arrow niya nakatutok dun sa location na yun. So, kung na-characterize natin yung vector, alam niyo naman na meron siyang certain magnitude or length at meron siyang direction, which is sa case na to, represent natin siya ng angle. So, tawag natin doon with respect sa complex number is argument. Pero again, kung titingnan nyo, angle lang naman siya or direction ng vector. So, pwede natin i-represent uli yung coordinates ni C as magnitude at angle phi. So, ang tawag dito sa representation na to is polar form. So, polar kasi mukhang pole. Kasi fix nga yung vector. So, actually, may isa pa na mas magandang representation. At para ma-aral yon, tandaan muna natin yung formula nito ni Leonhard Euler, which is, alam nyo, Euler's formula. So, sa point na to, sa ulong na to, na nagre-relate lang ng exponential function sa cosine at sa trigonometric functions. At kung titingnan nyo mabuti with respect sa complex number, para rin siyang may real part tsaka may imaginary part. So parang meron tayong bagong representation ng complex number. So nagagamitan naman natin ng exponential function. So gagraph na natin to para magkakuha tayo ng formula.
Pero bago yun, tatandaan nyo yung dalawang identities or na consequence nitong Euler's formula, which is makukuha nyo yung cosine x from summation ng Euler's, tas negative yung frequency niya divided by 2. Then sin x, divide nyo lang. Subtraction naman over 2j. So, pakitandaan to or kung alam nyo na, mas maigi. So, since yung right side is isang rectangular form, so pwede natin siya agad i-plot sa complex plane. At gumamit tayo ng vector para i-represent yun. So, itong coordinate ni C, which is cosine x plus j sin x, ito yung magre-represent ng exponential number, e raised to jx. So, alamin natin yung formula ng magnitude at phase since vector siya. At i-generalize na natin yung exponential form na to, i-multiply natin ng constant na a para magamit natin yung formula sa lahat ng exponential. So, pag in-equate nyo ulit yung Euler's formula, multiply nyo na rin yung right side ng a. At pag dinistribute yan, ito yan. So, ibig sabihin, may vector tayo na may ganito. Kung lalagyan natin ng triangle, meron siyang a cos x na base at height na a sin x. So, using triangle lang din, makukuha niyo yung magnitude niya ng r or yung modulus. So, Pythagorean theorem. At alam nyo ito is pwedeng ilabas yung a, factor out nyo. Tapos yung cosine squared plus sine squared is 1. So, pwede nyo ilabas to, magka-cancel to. So, bali yung magnitude nung vector na to is a lang. So, r equals to a, kaya tong a na to pwede ring r. So, i-characterize naman natin yung phase. Ano naman yung value ng phase nito na vector, exponential vector. So, gamit lang din ng trigo, so SOHCAHTOA, at since ang kinukuha nyo yung angle, edi inverse nun, mga arctan, pwede natin gamitin to. So, arctan ng opposite over adjacent, opposite to, a over adjacent, at mapapansin nyo, magka-cancel lang yung a. The sine over cosine, identity niya is tangent. At kung mapapansin nyo, tangent times inverse, di magka-cancel sila. Matitira is x. So, ibig sabihin lang din na yung argument is equals lang din sa x. So, yung exponent lang din pala nito, no exponential, is yun lang din yung argument. So, ang tawag sa representation na to is exponential form. Kasi gumagamit tayo ng exponential function. At again, kung anong nakamultiply sa kanya, yun yung length ng vector. At yung angle or phase ng vector is yung nandun sa taas. So, mathematically, pwede natin gamitin tong symbol na to para i-extract yung magnitude. So, r lang siya. At yung argument, isa pang tawag dito, is ito yung pwede mong gamiting notation. Kukunin mo lang yung exponent na exponential. So again, may tatlo tayong forms, rectangular, polar, exponential. Isa lang naman yung data na nire-represent nila. Pero convenience yung pinakadahilan nyo kung bakit nyo gagamitin yung isang form kaysa sa isa. So alam nyo na madali mag-add at subtract sa rectangular form. So ito, dalawang complex number. Associative property nyo lang. At madali mag-multiply divide pag exponential. Kasi gagamitin natin yung property of exponent ng isang function na naka-raise sa isang number. So ito, addition. Then pag division is minus naman yung exponent. So, pwede nyo rin convert yun since same lang din naman sila nare-represent from rectangular to polar or polar to rectangular.
At basta alam niyo yung trigo, hindi niyo na kailangan sauluhin yung gantong formula. So, ito na yung polar to rectangular. So, ngayon is para madali nating maintindihan yung complex sinusoid, mabivisualize dapat natin yung complex number kapag ginamitan siya ng operation. So, ano ba yung mga mahalagang pattern na malaman nyo? Kapag yung complex number, kahit sa anong form man siya, i-multiply nyo sa real number, or complex number, multiply nyo sa another complex number, at pag minultiply mo siya sa conjugate niya. So, since puro multiplication to, gamitin natin yung exponential form kasi nga mas madali mag-multiply at divide pag ganito yung form. So, try natin i-visualize ano bang mangyari pag nag-multiply tayo ng real number. So, start tayo, 2 na lang. So, ito yung complex number natin, represent as vector. So, pag minultiply natin siya ng 2, ano kayo mangyayari? So, nakita nyo naman yung derivation ng length ng vector na kung anong nakamultiply sa exponential, yun na yung haba ng vector. Kaya alam nyo na ito yung, hindi na natin ulit de-derive yun, alam nyo na hahaba ng twice yung vector. So, ibig sabihin pala, pag nag-multiply kayo ng real number sa isang complex number, ini-stretch niya or minamagnify yung complex number by that number. So, 2, kaya humaba siya ng twice. So, ibig sabihin, yun lang ginagawa niya, only stretches. Ibig sabihin, yung direction niya hindi nagbabago or yung argument. Ang ginalaw niya lang yung amplitude. So, pag minultiply mo naman siya ng negative real number, ganun pa rin, may stretch siya, pero mag-flip sa opposite direction. So, kung negative 2 yan, doon na siya nakaturo sa. So, i-rotate nyo to na 180 degrees. So, ngayon naman, ano kaya mangyari pag minultiply naman natin sa panibagong complex number, assuming muna na yung magnitude nila is 1. So, ito yung complex number natin, C1. Tapos, meron tayo another complex number, C2. So, pag pinag-multiply natin yung C1 at C2, so mathematically, gawin muna natin, edi alam nyo nang mag-a-add yung exponent. Kaya meron tayong bagong complex number, C3, na may argument na 0.6. So, pag plinat natin yun, ito yung 0.6. Tapos, kung titingnan nyo yung pattern na nangyari, hindi naman nagbago yung haba, pero yung parang nag-rotate. So, ito yung C1 natin, parang ni-rotate siya ng C2 by 0.4 pa. So, 0.2 plus 0.4, na-rotate pa siya hanggang 0.6. So, ibig sabihin, pag nag-multiply tayo ng complex number to complex number, so, i-rotate niya yon by that argument. So, 0.4 nga yung argument ng C2, ni-rotate niya pa yun ng 0.4. So, 0.2, 0.4 is 0.6 nga. So, yun yung pattern. Stretch and rotate kapag hindi sila same magnitude. At kung yung C2 yung nagtatransform sa C1, ganito nyo siya titignan. Pero pwede nyo siyang tingnan vice versa. Yung C1 naman yung nag-stretch and rotate sa C2. So finally, yung pattern ng multiply natin siya ng complex conjugate, parang special property lang ng multiplication ng complex number to complex number. Isa siyang special type. So, define uli natin na pag conjugate. So, ang notation natin is asterisk, naka-raise sa asterisk. So, yung imaginary part ng complex conjugate is tulad yung magnitude pero baliktad lang yung sign. So, normally, ang given is positive. So, pag kinuha nyo yung conjugate, magiging minus tong imaginary number. So, pag naka-exponential form, edi yung exponent, manenegate lang. So, try natin multiply.
So mathematically, pag minultiply nyo, mag-add uli yung exponent at magka-cancel sila. So e raised to 0 is 1. Kaya magiging r squared. So sa ulo nyo siguro yung formula to, pero ang point dyan is, pag minultiply natin ng conjugate niya, ibig sabihin is, yung rotation na epekto ng conjugate, ma-cancel niya yung rotation ng original, kaya nagkaroon sila ng zero rotation. At ang mangyayari, magiging purely real yung sagot nyo, pero squared. So, na-squared nyo yung complex na, yung value or yung magnitude ng complex number. So, marami application to, pero ang point lang ngayon is yung interpretation natin sa complex plane. So, yung review na to, i-include nyo na rin yung lecture natin about real sinusoid. Madali nang maintindihan yung complex sinusoidal signal. So, pero isipin nyo siguro ng real sinusoid is enough ng representation. Pero ma-realize nyo na kapag kinomplex pa natin yan, lahat ng computation natin is mapapadali. So, isipin nyo na lang na sa complex form kasi, gagamitin natin si Euler. So, kapag nag-manipulate kayo ng mga trigo, malamang hanapin nyo pa yung trig identities pag nagsisimplify. Pero pag exponentials, madali na lang gawin. So, para nga ma-represent yung sinusoid ng complex form, gagamitin natin si Euler's formula ulit. So, ito yun. Tapos, syempre yung x dyan is, in general, meron tayong omega t plus phi. So, lagay na natin yung, in general, yung mga cosine. So, meron silang amplitude na pwedeng galawin, frequency, at phase. At syempre, moving sila with respect to time. So, same lang din yung matutunan nyo dito sa discrete time. So, yun lang din, discretize lang yung time. Hindi kung yung t natin magiging n times capital T. So, for explanation, gagamitin lang natin yung continuous time. So, itong form na to, ang tawag dito is complex sinusoid. Kasi nga, may real tsaka complex part. So, lagay natin siya, since signal siya, ilagay natin siya sa isang variable, s of t. At yung real part nga niya is yung cosine, at yung imaginary part niya yung sinusoid. So, pakitandaan lang din na yung cosine at sinus, pwede mo namang i-relate sa isa't isa. So, shifted lang or delayed version lang ng cosine si sinusoid. So, ito. Again, ito yung notation ng pagkuha ng magnitude. Hindi na natin ulit de-derive kasi na-review na natin na ang magnitude nito yung multiply. Kung ano lang naka-multiply sa exponent. So, automatic A. Tapos yung argument is mamaya natin compute. So, manipulate muna natin to. Ito exponential term na to or factor. Kung papansin niyo, pwede nating pagbaklasin yan. Magiging ganito siya. Then, kung papansin niyo rin, itong term na to is constant. Nagkataon lang imaginary siya na constant. Kaya pwede nating isama siya dito kay A sa amplitude natin. So, ito, isang tawag dito is complex amplitude. So, meron siyang magnitude A, tsaka merong phase na P. So, since mahalaga tong number na to, ilagay natin ulit siya sa isang capital variable, capital letter na variable, which is S. So, anong nilagay niya sa function niyo, capital niyo lang yun. Tapos yun yung variable natin.
So, substitute natin dun sa function natin, nagmukha na siyang mas malinis. So, ito na yung complex sinusoid natin. Tandaan niyo lang na yung S is may lamang complex amplitude. Actually, alam niyo to, tawag dito is phasor. In general, phasor ang tawag sa complex amplitude. At pwede rin nating express yung real sinusoid ng ganito. Kanina in-express natin siya by notation ng re nung complex sinusoid. So ito yung real sinusoid natin. So normally kinukuha natin siya using ito, re. Pero pag ginamit natin tong notation na to, is ganito na lang yung mangyayari. So ang tawag dito sa notation na to is phasor notation. So parang nagamit nyo na nga yan. Actually, ginagamit yan sa mga LTI system. Pag nag-analyze kayo ng LTI system, tulad niyan ng, example ng LTI system, pag in-approximate natin yung isang circuit as LTI. So may mga phase shift lang yung voltage, current, at power, kaya magandang notation yung phasor. So visualize na natin yung complex sinusoid. Para madali is, again, ito yung definition natin ng complex sinusoid. Pag yung magnitude is A, at yung instantaneous phase niya, which is ito, is equals to yung nasa exponent na exponential. So pag natin yung derivative nito, kasi yung goal natin is makuha yung rate of change or yung velocity. So pag dinerive nyo yan, maka-cancel tong constant. At ang matitira na lang is omega, which is kapag kinonvert natin is 2 pi f. So para saan yung review natin ng complex number? So parang yung complex sinusoid is multiplication ng complex number times real number. Ibig sabihin, tingnan muna natin kung ano magiging itsura. So since ang complex sinusoid is fluctuating with respect to time, hindi gumagalaw siya kapag sinimulate. So bukod doon, since complex siya, kailangan nating gamitin pa yung complex plane. So normally talaga kailangan ng 3 axis para ma-visualize niya ng maayos yung complex sinusoid. So kung gagamitin natin yung visualization natin kanina, so yung complex sinusoid may visualize natin as meron siyang constant vector A, tapos nagro-rotate siya. So ang rotation niya is uniform, constant lang din with respect to time. So 2 pi f, yung frequency yung nagsasabi kung sa isang segundo ilang beses siyang nakaikot sa circle na to. So pag again discrete time, ganito lang din yung makikita nyo. Pero imagine niyo lang is tumatalon yung, since discrete siya, hindi niya ma-continuously iikot. So, ang makikita niya lang pattern, again, is kapag positive yung phase, counterclockwise, o pag positive tong frequency. Pag negative naman, makikita nyo, clockwise naman yung ikot. So, kung iisipin nyo, walang definition ng negative frequency, practically. Pero kapag pinag-uusapan natin is nasa complex domain tayo, ang interpretation natin dun is rotation. So, next naman natin titingnan paano pag project natin itong circular motion na to sa axis.
tiningnan lang natin siya sa isang axis at sa imaginary axis. Pag ginawa natin yun, ito yung mapo-project natin. So, sa real axis, kapag tiningnan lang natin siya sa real axis, makikita natin na meron tayong sinusoidal motion, isang cosine. And pag tiningnan naman natin siya sa imaginary axis, parang shifted version siya or sinusoid naman. So, ito yung vector natin, ej omega. Pwede natin siyang circular motion, naging sinusoidal motion. So, ito uling isa pang perspective. So, ang ikot niya with respect to time is circular, tas parang spiral siya. Tapos kung ipo-project nyo siya sa real, meron kayong cosine, at pag project nyo siya sa imaginary, meron kayong sinusoid na makikita. So, maraming application. So, pwede mong isipin. Actually, ito isang graph. Nagmo-model to ng electromagnetic wave. So, phase shifted ang electric field at magnetic field. Parang papansinin nyo, complex sinusoid pa lang na-represent niya na yung isang number, isang complex sinusoid, dalawa na agad yung na-represent niya wave. So, yung dalawang umiikot na yon is pwede nating tingnan lang as vector. Then, kapag yung circular motion is opposite, ito paikot is clockwise, ito counterclockwise. Kapag pinag-add nyo yung dalawang vector na yon, ang mangyayari dyan is makukuha nyo, mapoproject nyo lang yan sa real axis. So, again, itong dalawa is may imaginary component. Pag magka-opposite yung ikot nila at same yung magnitude, magka-cancel yung ikot. So parang yung then matitira is real lang. So twice ng cosine. So parang nakita nyo na yun kasi pag dinivide natin siya, ito yung identity kanina from Euler's formula. So graphically lang dinerive natin. Then yung pag pinag-subtract nyo naman tong dalawang opposite yung rotation, is makukuha nyo naman yung formula for sinusoid. So marami pang dapat aralin sa complex sinusoid, pero okay na to as basic. Sa mga iba, i-recall na lang natin or aralin natin kapag nandun na tayo sa Fourier analysis or yung iba pang mga computation. So ngayon is aralin naman natin yung real exponential signal, which is again, pwede siyang continuous time at discrete. So start tayo sa continuous. Alam nyo naman itsura nun, exponential, it's either exponential growing or decaying. So mathematically, so pag growing ka, so ito yung constant for general, merong constancy sa upfront. So yung exponent mo is positive, ibig sabihin yung magiging plot mo is growing. And kapag negative yung exponent, decaying naman. So ano ba yung property na pwede mong ma-deduce dito is yung time shifting naman dito sa real exponential equivalent sa scale change. So ito yung original exponential, time shift mo, mas nag-scale. So hindi siya yung ina-expect nyo na mag-move siya from left to right. So ganun din dito sa decay, nag-scale yung exponential natin. Pero in general, pag sinabing time shift sa mga general signal, edi time shift lang din. Mag-shift talaga sa time yung signal. So pag discrete time naman real exponential, edi discretize lang yung graph. Tapos, ito syempre yung formula natin. Pero may mas magandang formula na convenient sa pagsasolve, which is ito. So kapag nilagay mo yung exponential tsaka raised to beta sa isang variable which is alpha, since constant naman tong dalawan to, napadali kasi nagmukha na siyang geometric series yung formula natin.
So, ano yung mga pattern dyan? Kapag positive yung A, itong A na to, yung e raised to beta, may dalawa pang pwedeng mangyayari. Pag yung A mo is greater than 1, ito yung expect mo, growing siya. Pero pag A less than 1, pero positive ka, so ibig sabihin fraction, edi decaying yung pattern natin. So, geometric series na growing at geometric series progression na decaying. So, kapag negative naman yung A, kaya A less than 0, ibig sabihin, magka-cancel since discrete to, magka-cancel yung negative sign nun kapag even numbers. Kaya nakikita nyo yung 2, 4, 6 is positive yung mga graph nyo. Then pag add, negative. Kasi nga, is hindi na-cancel yung negative ng A. So, dalawa ulit yung pwedeng pattern doon kapag yung absolute value ng A is greater than 1. So, ibig sabihin, negative 2, negative 4, etc. Edi growing yung series mo. Then, kapag absolute value naman ng value mo is less than 1, so again, negative ka pero less than 1. So, negative 0.9, negative 0.5. Ang expect mong pattern or progression mo is alternate tapos decaying. So, pag greater than 0, madaling i-relate yung beta sa alpha is natural log lang siya ng alpha. Then, yung mas mahalaga kapag less than yung alpha, yung beta natin, para masolve mo yun, since di siya pwedeng logarithmic, is magiging imaginary number siya. So, yun yung reason bakit magandang gamitin itong form na to, yung pag less than, at may nakuha kayong imaginary. So, punta tayo sa complex exponential. At again, may continuous time at discrete time version to. Sa continuous time, so ito yung formula niya. At mapapansin nyo na yung pattern. Na-explain na natin kanina yung visualization. So, exponential form, complex number multiplied ng ito isang real number pa rin. Nagkataon lang na merong exponential. So, alam nyo na dapat na ang itsura nito is sinusoid na parang it's either nagde-decay or nag-grow yung amplitude. Kasi ang babago-baguhin lang nito yung amplitude. Hindi niya pwedeng baguhin tong phase. Base nga dun sa interpretation natin ng multiplication ng complex number sa real number. So again sa tong constant. Constant pero moving. Ay real number siya. So ito yung dalawang pwedeng mangyari. So it's either growing ka, sinusoidally, tas growing, or pwede kang dump sinusoid. So ito yun, nag-start ka at nagde-decay yung amplitude mo. Titingnan mo, meron yung envelope na nagko-control nga itong e raised to RT. So pag tinanggal niya to, edi babalik dun tayo sa undamp sinusoid. So nag-oscillate siya for infinite time. At again, graphically na lang tingnan nyo na hindi nagbago yung frequency. So sa discrete time naman, halos same lang din. Same lang din na yung C at alpha, ang laman yan is complex number, kaya complex exponential signal yun. Signal to. At pansinin nyo, ang ginagamit natin is itong form na to. A raised to n, hindi yung e raised to beta. Again, pwede nyo gamitin pero mas madali kasing i-manipulate. So, discrete yung graph natin, stem plot. At dalawa lang pattern dyan, either growing ka or dump sinusoid ka. At again, yung envelope niyan, ito, nagko-control niyan, itong alpha, absolute value ng alpha raised to n. So, tulad lang din sa natutunan niyo sa real sinusoid, hindi periodic lahat ng discrete time complex exponential. So, alam niyo na yung formula nun.
kung kailan siya hindi magiging periodic. So, yun lang.